Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Biyernes po ngayon sa unang linggo sa karaniwang panahon. Pagbati po sa lahat ng mga tumatangkilik sa programang ito ng Daily Gospel Reflection, mga viewers, followers, and supporters of this Gospel Reflection. Sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga benefactors na tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ni San Antonio ng Padua, maraming salamat po sa mga tulong na pinapaabot nyo sa amin. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. And once again, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating muling pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong Biyernes sa unang linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos mula po sa 2 kabanata, mga talata 1 hanggang 12. Ang title po na binigay ko sa pagninilay ay nagsasabing, Being Forgiven Before Getting Healed. Isang paralitiko ang dinala ng kanyang mga kaibigan kay Jesus at pinagaling ng ating Panginoon. Subalit bago pagalingin ang sakit na paralysis, ito po ay pinatawad muna ni Jesus sa kanyang mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Mga minamahal kong kapatid, like the paralytic in today's gospel reading, aside from our need for physical healing, we are all in need of spiritual liberation. We are all in need of the grace of forgiveness for spiritual healing. And I think that is the thing that matters the most. If we are healed physically, that is an additional blessing. Pero higit sa lahat, kailangan po natin ng biyaya ng pagliligtas. At yun po ay makakamit lang natin sa biyaya ng pagpapatawad ng mahabaging Diyos. At yan po ang ipinakita ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, ang larawan ng pagiging mapagpatawad at mapaghimala ng Diyos sa pamagitan ng biyaya ng pagpapagaling. Bago pa pinagaling ang sakit na pisikal, ang unang pinagaling ni Jesus ay ang spiritual na karamdaman ng taong may sakit at siya'y pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Physical healing is great and we praise God for His wonderful works of healing. Lahat tayo, kapag may sakit, humihiling ng biyaya ng pagpapagaling. At nagkakaisa po tayo sa paniniwala na bilang tao, tayo ay mga nilalang na nagtataglay ng spiritu. Meron din po tayong mga kaluluwa na nagkakasakit at dapat ding pagalingin. Meron tayong diwa, higit pa sa ating katawan, na kailangan din ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Hanggat nabubuhay tayo bilang tao, magkasama ang dalawang mahalagang sangkap ng ating pagiging tao. Ang ating katawan at higit sa lahat, ang ating kaluluwa. The soul is the life-giving principle of the body. And without the soul, the body is totally lifeless. That is why marami po sa mga sakit natin, katulad nga po ng aking minsan sinabi na, ay psychosomatic in nature. Each person is a spiritual being in physical existence. Hindi lang puro physical ang sakit ng tao. Meron din pong sakit ng kalooban na nangangailangan din ng pagpapagaling. Sabi ko nga, ang bigat na pasan ng kalooban ay maaring bigat din na nararamdaman ng ating physical na katawan. Tayo na rin po ang makapagpapatotoo sa ating mga karanasan that with poor emotional condition,
sigurado po na maghihina din ang ating katawan. Ang unang pinagaling ng Panginoon ay ang puso, ang kaluluwa at kalooban ng taong may karamdaman. Anin mo nga naman ang katawang malakas at walang karamdaman kung may sakit naman ang iyong kalooban. Kaya mga kapatid, itinuturo po sa atin ng pagbasa ng Ebanghelyo tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko that God restores health through healing, but He saves our souls through the grace of forgiveness. Because when God heals our sick bodies, it is only temporary. Because someday, magkakasakit pong muli ang ating katawan. But when God saves our souls, that is good for eternity. And that is only possible by the grace of God's forgiveness and mercy. And so take care of your soul. When the body dies, the soul still lives. Remember that when God forgives, it is not because we deserve it. He forgives us because He is merciful, and God Himself is mercy. Forgiveness is not about who we are. It is always about who God is to us. The God who is merciful and forgiving. Pangalawa, we all need a healthy body in a healthy soul. Kailangan hindi lang katawan ang malusog, kailangan malusog din ang ating kalooban at kaluluwa. Sabi nga, anima sana in corpore sano. A healthy soul in a healthy body. Aanin mo ang katawang malakas at malusog kung nananatili ka namang kaaway ng Diyos dahil sa iyong pagiging makasalanan. Jesus, who knows exactly what we need the most, also knows that more than physical healing, the paralytic was in need more of spiritual liberation to the grace of forgiveness. And so, take care of your body as if you were going to live forever, but take care of your soul as if you are going to die tomorrow. Sabi po ni Saint Augustine. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating katawan at kaluluwa. Each human being is a spiritual being in physical existence. So we need to be forgiven, higit pa sa biyaya ng kagalingan para sa ating may sakit na katawan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong kapangyarihang nakapagpapagaling hindi lang sa aming katawan, kundi sa aming puso at kalooban dahil sa biyaya ng iyong pagpapatawad. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Ikaw lamang ang aming kaligtasan. Hindi namin ganap na mapapatawad ang aming sarili, sapagkat ikaw lamang ang nagbibigay ng ganap na kapatawaran. Hilumin mo ang aming sugatang puso, linisin mo ang aming maruming kalooban dahil sa kasalanan, upang kami maging karapat-dapat sa iyong paningin sa lahat ng sandali ng aming buhay. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan ang pagninilay natin sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan, i-like po ninyo. Kung nakatulong, ibahagi natin, i-share po natin sa ating mga kakilala, sa mga kaibigan natin, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Huwag natin kalilimutan na ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang ebanghelisasyon ay dapat nagsisimula sa ating mga tahanan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng mga tumatangkilik sa programang ito, maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.